Good day mga Gracie and welcome back to my channel. In this video, I'll be sharing to you my 3 weeks experiment on my Mayana using Osmocot, urine, and hugas bigas. So which works best sa ating Mayana? But before that, if you're new to my channel, please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell so that you will be updated to my upcoming videos. So before ko ipapakita sa inyo mga Gracie, yung experiment ko, yung result pala ng aking experiment, I will show you first itong mga Mayana sa aking front yard. Ayan po, puro na po mga Mayana yan dyan. Konti-konti na yung space na dinadaanan namin kasi puro na Mayana yung sa harapan ng bahay namin. Ayan, itong mga Mayana na yung nakikita, yan yung mga bago kong propagated Mayanas. So ito po yung isa sa mga bago kong Mayana na galing kay Mayana Corner. So ang iba dyan, ipapakita ko yung mga Mayana na galing kay, ayan, ito galing po ito kay Madiscarteng Ilongga. Yung pinadala niya sa akin yun, nag-unboxing po tayo. Isa po ito sa mga Mayanas. Actually ito sa personal, mas maganda po ito. Sa personal, mas matingkad po ang kanyang kulay. Hindi ko lang makuha yung totoong kulay niya dito sa video. Ayan. At ito rin ang isa sa Mayana na galing kay Madiscarteng Ilongga, galing sa ating pag-unbox. Yan na po siya, ang ganda po ng variety na ito. Nakakaiba. Ayan po. At ito rin, galing din sa kanya ito, malapad po siya. Ayan. So, maganda talaga, very healthy ang Mayana na itinanim ko. Ito, isa rin to sa nanggaling kay Madiscarteng Ilongga. Hi Pam, thank you sa sa Mayanas na pinadala mo. Ito rin yung isa. Ayan, maganda din yan. At ito rin, galing din kay Pam ito, sa kay Madiscarteng Ilongga. So, hindi ko na ipapakita ang lahat ng mga iba kong mga Mayanas, mga bago kong Mayanas. So, punta na po tayo sa ating main topic. Ito po ang aking Alabama Sunrise. So, dito po ako nag-experiment kasi naputol yung mga sanga ng aking Alabama Sunrise kasi nga pinuntahan ng aming aso kaya naputol yung mga sanga. So dito po tayo mag-experiment. So saan po kaya dito ang ginamitan ko ng Osmocot, ng hugas bigas at ng urine. So malalaman natin mamaya, isa-isahin po natin ang pinagkaiba nila. So itong si Alabama Sunrise, nakatanim lang po ito sa isang seedling bag, maliit na seedling bag. So ayan, as you can see, iba-iba po ang kanilang itsura. Ng kanilang laki. Ito naman, ang nasa gitna, maliit. Ito ang mas maliit. So, alin kaya dyan ang urine, ang hugas bigas at ang ginamitan ko ng Osmocot. So, ito naman, malapad ang kanyang dahon. Ayan. Malapad ang kanyang dahon compare doon sa dalawa na aking itinanim. Tinanim ko yan sila ng sabay-sabay. Pareho lang sila katangkad noong itinanim ko sila sa seedling bag. At pareho din kalaki ang mga seedling bag nila. Ayan, ito maliit talaga ang dahon niyan. So, isa-isahin natin ang kanilang pagkakaiba. So, ito naman, ayan, tingnan natin ang stem niya. Ayan po kanyang stem. Maliit po siya. So, while ito naman, ayan, pagtabihin natin, mas malaki lang konti dito sa isa. Ayan. Tapos, ito naman, yung isa sa kabila, yung titingnan natin. Ito naman, mas malaki ang kanyang stem. Actually, sabay-sabay lang po yan sila itinanim. Mas malaki ang stem niyan. Ayan. At mga Gracie, meron pang mga pagkakaiba dyan. So, ipapakita ko sa iyo ang isa pang pinagkaiba niya. So, mamaya, malalaman na natin kung alin dyan ang ginamitan ko ng Osmocot, hugas bigas at urine. Ayan po. Ayan, seedling bag po. Naka-label po yan. Nilagyan ko talaga ng label para malalaman ko. Ayan po, may label. So, mamaya i-reveal ko kung ano ang ginamitan ko sa kanila. So, eto, as you can see,
meron na po siyang tumubo na baby branches sa gilid ng mga leaves niya. Meron na siyang tumubo na baby branches. Ibig sabihin, mas mabilis po ang ginamit ko dito magpasanga. Ayan. So, lahat po ng stems niyan, meron baby branches na lumitaw. Hindi ko rin po yan pininch at meron na tumubo na baby branches. Ayan. Yan. So, lahat po merong baby branches. Ito naman, yung pangalawa, yung mas mababa lang konti doon sa isa, wala ka pong makikita na baby branches. Ayan. So, wala ka talagang makikita. At ito naman, yung panghuli, ayan din. So, talagang wala ka makikita na baby branches. So, matagal pa yan magkakasanga. So, ito po ang kanilang itsura, yung tatlo. Ayan, mas malapad talaga yung nandito. Ito, mas malapad talaga. Kanyang dahon. Ayan. Actually, pangit pang ang dahon niyan dati. Ipapakita ko sa inyo ang pinicturan ko kasi yan before. Ito po sila dati. Noong araw na nilagyan ko ng urine at ng hugas bigas at ng osmocot. So magkahalos kasing tangkad lang po sila. Ito po yung kanyang top view. Itong nasa right side, ito po yung kanina na mayroong malapad na dahon. As you can see, pangit po ang kanyang kulay. Ayan po. Pero nung nilagyan ko ng fertilizer na mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano, gumanda po ang kanyang kulay, umiba po siya. So, I think excited na po kayo. So, i-reveal na po natin. Ayan po. Ito po yung mas maliit. Ito po yung ginamitan ko ng hugas bigas. Ayan po. Hugas bigas po ang ginamit ko dyan. Ito namang sa gitna. Ito naman po ay ang osmocot po yan. Ibig sabihin po, yung nasa huli, itong nasa right side, ito po yung ginamitan ko ng urine. Ayan po mga Gracie, talagang napaka-effective po ng urine. So, nagpapaganda po siya ng dahon, nagpapatingkad, mabilis po magkakaroon ng sanga at mabilis pong lumaki ang kanyang stem. Ayan po ang resulta ng tatlong ginamitan ko ng iba't ibang fertilizer. So, si hugas bigas, si osmocot, at ito po, ginamitan ko ng urine. So, depende na po sa inyo kung alin po ang inyong nagustuhan. Pero para sa akin, mas maganda po na gumamit ng urine. So, based lang po ito sa aking experiment na aking ginawa for 3 weeks. So, nagsimula po ako noong June 24, 2021. So, may mga 3 weeks na po siyang nilagyan ko ng mga tatlong yon. So, once lang po ako nag-apply. So, kaisa lang po ako naglagay ng osmocot at kaisa lang po ako naglagay ng hugas bigas at kaisa lang din po ako naglagay ng urine in 3 weeks. So, ayan po. Ayan ang kanilang itsura. So, mas mataas po si urine. So, kapag gumamit po tayo ng urine, once a week lang po tayo mag-apply. Ayan po. Ihalo po natin sa tubig ang urine. So, 1:1 po ang ratio. Pero, hindi po ako gumagawa ng 1:1. Mas madami pa po ang tubig na nilalagay ko. Pero, based po sa isang agriculturist, 1:1 po ang ratio ng paggamit natin ng urine sa water. At yan po ang ibinyag natin sa ating mga mayana. So, nag-i-spray din po ako minsan sa kanyang mga dahon. So, there you go mga Gracie. Alam na ninyo kung ano ang result ng aking experiment. So, maski ako ngayon ko lang din ito ginawa. So, alam ko na ngayon kung ano ang mas effective sa kanila. So, wala pa po tayong gagastusin. Hindi na natin kailangan bumili. Ayan. So, libreng-libre po ang ating fertilizer. So, hindi lang po sa ating mayana at pwede rin po natin gamitin sa iba pa nating pananim kasi nga ang urine ay mayroon pong mataas na elemento na kailangan ng ating mga plants.
So, I hope na ang video na ito ay nakatulong sa inyo mga Gracie. And please don't forget to leave a comment on the comment section below if what you're thinking about this video. So, hanggang dito na lang po ako. I hope na nagustuhan niyo ang video na ito at see you next time. Bye mga Gracie and happy planting!